Sa headlines kan mga barata, mga barangay sa Naga City na matatabangan kang proyektong Oplan kontra baha, nagpasalamat. Dai pag-atindir sa sesyon regular kang sangguniang panglusod kang Naga kan sarong konsihal na igwang kamatean, tinaawan linaw kan presiding officer. 1.2 million pesos kantidad din illegal na droga natipon kang PNP Bicol sa sarong simanang anti-illegal drug operation. Naga College Foundation nagsisilibrar ngunyan kan ika-79 Foundation Anniversary. Uya mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Maika Angeles. Punong barangay kan Barangay Concepcion Pequeña, Syudad ning Naga, nakaulay si Presidente Bongbong Marcos durante kan magbisita ini sa sitio Magaya-Gaya kan nakalis na Sabado para sa Oplan kontra baha. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa ruang sitio Magaya-Gaya, Barangay Concepcion Pequeña, sa binisita ni President Ferdinand Marcos Jr. kan Sabado, kaibahan si Mayor Leni Robredo as in DPWH Secretary Vince Dizon, katakod kang programa kan gobyerno na nasyonal na Oplan kontra baha program. Personal man nakaulay ni punong barangay Francis Mendoza ang presidente asin susug sa iya, padagos ang gigibuhon na proyekto para mas mapahiwas ang waterways, masiguro na mayong magbara na basura, asin mahiling ang epekto sa paikandain na pagbaha kung may pag-uuran. Ito pong inot na inot, concern ta, itong pigdigdihan po niya na tungkol sa baha. Well, may mga commitments naman po ang presidente na aayuson po yan. Saraman nga ni sa mga concerns ta itong outfall kang tubig. Napag-ulayan naman po and nakaulay naman po karon na Mayor Leni Robredo si Robinsons. Day naman nakapasiring ang presidente sa Julian B. Meliton Elementary School na saruman sa pinagbabaha din grabe kung may makusog na pag-uura na darating raot din panahon. Kung kaya sarong eskwelahan na Principal Apollo Sibelio sa prioridad na mapakarhay urog na tadakulang epekto kan pagbabaha sa pagklase kan mga estudyante. Naglalaom si Principal Sibelio na matatapos na asin mapapakarhay na ang kamugtakan sa idang eskwelahan para makaadal ning tultol ang mga aki. Base sa inda nga sinasabi, Julian Meliton, iyo ang saro sa may prioridad kan ano man na proyekto, lalo na digdiyo sa satuya po nga mga school buildings and natural itong pagbaha, parte na ito, lalong-lalo taan sa muyang likudan, na parte kan na eskwelahan iyo ang bisita. Kaya naglalaom kita na talagang masusolusyonan ang padagos na paglangkaw kan baha. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, saruman sa napag-ulayan kaibanan si President Ferdinand Marcos Jr. iyo si pag-relocate kan mga residentes na nakaistar sa gilid kang creek sa Barangay Concepcion Pequeña. Susuki po ng Barangay Francis Mendoza. May target ng lugar na lilipatan ang haros nasa 200 na pamilyang nakaistar sa gilid kang creek. Dagdag pa ni punong Barangay Mendoza. Nagpangako man si PBBM na madaraning nasa 500 na container houses na iumo na ang magiging temporaryong istaran kang nasabing mga pamilya hasta daig pa napapakarhay si paglilipatan ninda. Saruman po yan sa napag-urulayan ta po ni Presidente. May instructions na po si President Bongbong Marcos itong with regards sa relocation site ni Mayor Leni Robredo. So si Mayor Leni Robredo, igwa naman po siyang identified na mga properties for relocation site and instructions kato ni Presidente, ayuson na po. Tapos mapadara po sindaning itong hinahagad po ni Mayor Leni na itong mga container houses po. Garo, mapadara po, nasa 500 po ito. Ito po ang temporaryong iistaran katong mga mga mahali po di sa gilid kang creek. Sa kasumpay na barata, dakulang pakinabang sa mga residente kan Barangay Triangulo asin Lerma kung mapapakarhay na ang Jesse M. Robredo Coliseum na nagsisirbing evacuation center kan mga residentes hali sa nasabing barangay urog na kung may mga makukusog na bagyo. Kan nakali sa Sabado, formalmenteng pinag-turnover ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kinaga City Mayor Leni Robredo ang 500 million pesos na budget para sa retrofitting as in renovation kan JMR Coliseum. Sigun kay Barangay Kapitan Raymond Arevalo,
Kung mapapakaray ang JMR Coliseum, bako nang mapitiw ang magiging kamugtakan kan mga nag-evacuar digdi, urog na tadakol ang mga residente kan Triangulo na nagdadagos digdi kumpara sa Barangay Lerma. Ngunyan na ikaw kita ng fund through PBBM, pasiring po sa situations kang naga, kay Ma'am Lenny, Mayor Lenny. Takulaon po na bagay. Dua kaming barangay na nag-occupy dyan pag tawag ba doon, pag may kalamidad, ang volume niya dakol. So, kayang-kaya siyang akuon kang Coliseum. So, kung mas mapapakaray lalo, di mas convenient yata yung mga evacuista dyan. Triangulo and Lerma kami actually na nagiging beneficiary dyan pag may kalamidad. Sa iba pang bareta, day pag-atindir sa session regular ni City Councilor Butch Borja hulikan sa Engkamatean, pinagtauan linaw ni Vice Mayor Gabby Bordado bilang presiding officer kan Sangguniang Panlungsod. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa sesyon regular kan Sangguniang Panlungsod, maririsan na haros diin na nag-aatindir si City Councilor Butch Borja puun pa kan nakaaging taon. Pinagtauan linaw ni Vice Mayor Gabriel Bordado na susug sa iya may minamati ang City Councilor kung kaya din nakakaatindir sa sesyon. Ang huring nindang pag-uulay, iyo pa si Christmas party sa City Hall kung saan nagpaaram si Councilor Borja na aabuton nin perang bulan bago siya makarecover sa iyang minamati na daiman pinagbanggit kan Vice Alcalde kung ano ini. Dahil ko pa po nakakaulay ang pamilya ni Councilor Butch. Si huriming pag-ulay, actually nag-attend baga sa digdiyo kang tiripon kang Christmas party. Sinabi niya sa kuya na aabuton siyang pirang bulan bago ma-fully healed para abot na makaigwas siya ng full recovery. Sabi ko okay lang dahil intindihan ko man ang kasakitan niyang maray. Masakit mong maray na mag-attend duman sa sanggunian na dai ka nakakatindog, dai ka nakakabuhat ng mayo ng alalay. So, pigahalat ni po. Pigahalat ko mo yan ang official decision ni Councilor Dr. Butch Borja, ang dati na pong City Health Officer, kung ano po ang sa iyang gigibuhon sa maarabot pong simana. Kang haputon man si Vice Mayor Gabby kung ano ang maging proseso en kaso na mag-resign o ribayan sa pwesto si Councilor Borja. Sinabi ka ini na pag-uulayan pasubot ini kasangguniang palunsod, alagad daiman subot mag-abot sa punto na ribayan si City Councilor Borja, pangadji ninda na maging marhay na ang kamugtakan kan konsihal. Pag-uulayan yan kang partido kung paano ang sistema kayan. Halimbawa baga mag-decide siyang mag-resign, di bakante, maurulay kami kung sisay ang ilalaog. Kundi ako naglalaom na daiman lugod mag-arog kayan na pagkatapos ng pirang simana pa, makatindog na ang sa tuyang matibay na doktor asin makasali na po sa diskusyon dyan sa Sangguniang Panlungsod. Hahalaton maninda ang maging desisyon kan pamilya ni City Councilor Butch Borja bago sinda magpaluwas ng desisyon. Para sa Jaran TV 48 Daga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang issue, nanaturan sa pinagibong early registration sa Julian B. Meleton Elementary School ang pagbawas kan bilang kan mga estudyante. Susug ki Principal Apollo Sibelio, ang pirming pagsuspender kan laog sa eskwela huli kan mga pagbabaha kung may maraot na kamugtakan kan panahon ang saro sa nahihiling nindang rason. Kung mapapakarahay asin madadagdagan ang mga classroom, posibleng makuagiraray ninda ang tamang bilang kan mga ma-enroll sa Julian B. Meleton Elementary School. Nagkaigwa po kitang early registration kanakaaging semana and mala ta sa tuya manapig nagkaigwa kita mga pag-posting sa social media sa luwa sagud sa ibang zona tanganing mainsihan ninda na igwa kita nin sagud sa February 27. Ngunyan ang hihilingon ta nasa 1,824 kang nakaaging 2 taon nasa 2,000 siya. Kakaigwa ning pag-deteriorate ang bilang kan sa tuyang mga eskwela nin hulingan ita sa problema sa itong mga medyo harahara ni o digdiyo sa ibang eskwelahan duman sila ng
or itong masakay man sana pasirinig di dumanasin na duman sa ibang eskwelahan. Nakakamundo, alagad makitang magiginibo, ninhuli tayon pili kan sa tuyang mga kamagurangan, asin ninhuli sa satuyang sitwasyon. Kaya kung ang sitwasyon di tatawaning solusyon, ako nagtutubod na padagos ang pagbaba kan bilang kan sa tuyang mga eskwela digdiyo. Pero ginigibota ang gabos. Nahiling nindo na minsan pakabagyo lang, maigdi ka mo pagkaaga, garo mayo na. Mayo na si bagyo, mayo na si baha, malinig. Talagang nahiling ang kooperasyon kan sa tuyang mga magurang, and syempre ang dapat nagibuhon kan sa tuyang mga paratukdo. Iyan ang karahayan digdi. Sa samuyang pagbabalik, mga nakatagong pampasabog asin badila na recover kan Philippine Army sa Camarines Sur asin Camarines Norte. Yan asin iba pang nangyanot ng mga bareta digilan sa GNN TV 48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education and the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain in-demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, face-to-face class sa Camarines Norte State College ibinalik na matapos ang bomb threat. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Nagbalik na sa face-to-face classes ngunyan na aldaw ang mga estudyante kan Camarines Norte State College makalihis na makaresibinin bomb threat ang kolehiyo kan nakaaging simana. Sa sarong pahayag, sinabi kan liderato kan CNSC na ibinabalik na ninda ang regular na operasyon as inaktibidad sa laog kan sa indang mga campus na may pinakusog na lakdang sa seguridad. Kabali digdian mas mahigot na pagpapautob kan mga ID antes maglaog sa institusyon asin mas mahigot na procedure sa inspeksyon. Ang gabos na bisita kinakaipuhan ngunyan na magparehistro asin magtaonin balidong ID kan gobyerno bago tugutan na makalaog. Magigirumduman na pigdeklara kan PNP na cleared as in safe ang mga campus kan kolehiyo makalihis na makaresibinin bomb threat via email kan nakaaging simana. Ngunya na aldaw mantinidong areglado as in matuninong ang pagbalik sa klase mantang hinahalat pa ang resulta kan investigasyon kan kapulisan kung sisay ang nasa likod kan mga bomb threats. Halidigdi sa Daet Camarines Norte para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, News Break.
Mientras tanto, para masiguro ang seguridad kan mga estudyante kan Central Bicol State University of Agriculture, nangunya nagkakaigwakan sa inang sarong semanang intramurals, nagkondisir nin paneling ang mga miyembros kan bomb squad kan PNP sa mga venues kang nasabing aktibidad. Pinag-ibahan man kan bomb squad kan CBSUA Security Unit asin kan CBSUA Resilience Center. Pinagpapasunod man ang standard explosive detection protocols asin pagkondisir nin inspeksyon. Ang lakdang na ini ang parte kan subod proactive na lakdang kan eskwelahan para sa seguridad kan mga estudyante. Sa nakalis na aldaw, sunod-sunod ang mga bomb threat na naresibi kan nagkapirang darakulang eskwelahan sa Camarines Sur asin Camarines Norte. Sa police report, poon Pebrero 16 hasta petsa 22 ngunya na bulan, 33 na anti-illegal drug buy-bust operation ang pinagkondisir kan PNP Bicol sa bilog na rehiyon na nagresulta kan pagkakaaresto sa 24 persona na embuelto sa illegal na droga asing pagsaangatin 33 na reklamo sa korte. Sa nasabing kantidad, ini kinababalihan kan 5.2 grams nin marijuana asin 180.02 grams nin shabu. Padagos sa mga bareta. 13 improvised explosive device ang nadiskubre kan 42nd Infantry Battalion sa sitio Malapat, Barangay Baay, Labo, Camarines Norte kan nakalis na Domingo. Huli kay ni nailikay sa peligro ang mga residentes kan nasabing barangay matapos madiskubre ang nasabing mga pampasabog. Sa paagi kang impormasyon hali sa mga dating rebelde kung kaya naaaraman kan Philippine Army ang lugar kung saan ini pinagtatago. Mientras tanto, nawalat man kan mga rebeldeng nakaengkwentro kan 83rd Infantry Battalion sa Barangay Lidong, Presentasyon, Camarines Sur kasuodmang Domingo ang improvised explosive device, M16 rifle, sarong M14 rifle, bala, magazine, bandolier asin persona na gamit. Ang nasabing operasyon ang pinagnotan kan 901st Brigade na iyo ang may operational control sa 83rd Infantry Battalion. Nagpasalamat man ang Philippine Army na mayong nagadan o nalugadan sa parehong grupo. Sa iba pang bareta, Camarines Sur Police Provincial Office may paglilinaw sa direktibang pinagpaluwas kan PNP Regional Command para kay Police Colonel Virgilio Olalia Jr. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Tinaawan linaw ni Police Captain Lisa Jane Altesa, tagapagtaram kang Camarines Sur Police Provincial Office na daiman pinag-relieve o pinaghahali sa Camarines Sur Police Provincial Office si Police Colonel Virgilio Olale Jr. Imbes pinag-terminate lang ang sa iyang pagiging Provincial Director kang PNP Provincial Command. Kung kaya si Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata, Deputy Provincial Director for Operation ang namamayo, mientras na pinaghahalat ang direktiba kang PNP Regional Command 5 kung designar ning acting provincial director o ibabalik kiraray si Police Colonel Olalia. Sa ngunyan may mansubot problema ang Camarines Sur Police Provincial Office maski officer in charge ang namamayo sa Sainda. Sa ngunyan po, dahil man kita na apektuhan sa mga operational and mga administrative function ta di sa Camarines Sur Police Provincial Office dahil lang kaning termination na termination order na na-receive kang sa tuyang provincial director dito sa Camarines Sur Police Provincial Office. And nagpapadagos ang sa tuyang mga operational administrative functions under our officer in charge, our Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata. Kabalit sa pinagsibutan ka nakalis na aldaw kang Camarines Sur Police Provincial Office iyang pagtuon ng seguridad kay Presidente Bongbong Marcos na nagbisita sa siyudad kang Naga. Lampas 600 na mga kapulisan kang Camarines Sur Police Provincial Office ang nagtabang man lalo na sa pag-mantener ning maray na flow kang traffic, so traffic management and area security during the visit of our President. Balik naman sa normal, alert status ang kapulisan kang Camarines Sur matapos ang presidential visit. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto,
Matapos masaangatan ng reklamong homicide sa korte ang 4 na pulis na nakadestino sa San Miguel, Catanduanes, naiyo ang escort can person under police custody na sa Indang Nabadil asin nagadan sa barangay Kumaday-Kaday del Gallego, Camarines Sur, mientras nayaon subuot sa pagbiyahe kaini pabalik sa nasabing probinsya. Naisaangat naman subuot ang administrative case kontra sa 4 na persona. Susug Police Captain Liza Jane Alteza, tagapagtaramkan Camarines Sur Police Provincial Office, naisumiter naman sa Napolcom ang administrative complaint na grave misconduct asin negligence sa 4 na pulis na hali sa San Miguel Municipal Police Station na yaon ngunyan sa restricted custody sa Camarines Sur Police Provincial Office. Yes po, nagkaigwaman po ng administrative case na i-file sa Napolcom Regional Office 5 digdi sa 4 na PNP personnel kang Catanduanes sa PPO na i-file ini kang February 12. And ang kasong na kinakaharap ninda is grave misconduct and negligence po. Nag-abot sa 1,611 na personal kan PNP na deploy sa syudad ning Naga kan nakalis sa Sabado sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa nasabing bilang, ang Naga City Police Office nag-deploy ng 812 na personahe. Mantang ang natatadang 799 na personnel ang halik man sa Camarines Sur Police Provincial Office, Camarines Norte Police Provincial Office, asin Police Regional Office 5 na nagsirbing augmentation force para sa dagdag na seguridad kan Presidente. Dawa man preparado ang bilog na kapulisan, inako ni Police Captain Daisy Angeles na may mga plano man giraray ang dain na sunod huli sa mga biglaang direktiba asin protocol kan Presidential Security Group o PSG. Alagad, daiman ini nakaapektar sa kabilugan ng security preparation, kundi nakatabang pa ini para ma-redeploy ang ibang personahe sa mga area na kaipuhan ang mas dakol na pagbantay. Ang satuyang pagbabantay, medyo may dikit na dain na sunod dahil may mga pinapasunod din ang national, ang PSG pag-abot sa security kang sa satuyang presidente. Pero katong nasa pag-abot sa venue security ta, wherein naglatag kita ng dakol na security duman, dakol na mabantay, pero may igwa kayang mga designated na kaiba ng security din ang satuyang presidente, wherein sinda talaga ang nakadesignate para sa security kang satuyang presidente. Kaya medyo itong mga nilatag ta duman, so nai-realign ta sa ibang lugar, area na pwedeng dumanan ng kang satuyang presidente. Itong nag-abot na security, additional security, kumbaga nakadagdag pa nga ni ito para and siyaon duman sa area para sa security sa venue, nagamit na pa sa ibang lugar na pwede tang deployan ka sa satuyang tao. Sa iba pang barata, pinagibo kang nakaaging Sabado ang send-off ceremony sa mga atleta kan syudad ning Naga na mapartisipar sa Palarong Bicol sa maabot na March 1 to 7 sa Legazpi City. Susug kay DepEd Sports Coordinator Renz Chavez. Kumpleto naman ang sindang pangaipuhan arog kan budget para sa transportasyon asin mga uniform. Sa ngunyan, pinag-aasikaso na lang ninda sa iba pang kinakaipuhan kang Naga City delegates. Sa February 27, mabiyahe ang mga atleta kay banan ang coaches pasiring sa Legazpi City. So far, ready na po kita. Yung mga logistics mga materials needed, yung mga requestang mga pangangaipo, pag-abot sa food, pag-abot sa mga equipment, ready na po. Kuya na, sa ngunyan, si Manang ini, tapering na po kami. Naglo-lower na kami kasamuya mga loads. More on pigpapolish na si mga winning technique, si mga reminders. Tangani pagduman, may ilang hanapan na po. Formalmente ng pinuunan kang Naga College Foundation ang selebrasyon kan ika-79th Foundation Anniversary kainingon niya na aldaw, February 23. Driving Sustainable Paradigm at 79 ang tema na napili kan institusyon na nakasentro sa misyon asin commitment kaini na makapagtaon ng premier quality alagad abot kayang edukasyon sa gabos. Pinapahiling man kaini na ang Naga College Foundation saro ng pusog na institusyon na kayang makipagsabayan sa mga pagbabago arog kan modernization, technology as in innovation sa bilog na kinaban. Pinagtatawan doon man kaini na ang Tigers brand of excellence padagos na matang oportunidad sa paagi ng dekalidad na edukasyon sa mga estudyante. Matapos ang mga aktibidad sa February 28, aldaw nin Sabado.
Yan ang mga bidang baratang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bico Affairs. Dahil malingon na i-follow ang sa aming official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baratang garantisadong nangyenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa aming official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para update kita sa mga barata as in istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Mike Angeles, as in ini ang GNN TV 48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.